Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang katanungan po ng ating kasamang magsasabong na si Janjan, no? Taga Biliran, Samar, Leyte. Ito po yung sinabi niya. Laban sa Bungero, kailangan pa ba ang moisture and water management sa ating panlaban? Baguhan lang po kasi ako. Sana'y matulungan ninyo ako. Gusto ko sanang sumali sa one kakulutan sa amin. Kaso, parang sabi nila, mabibigat daw yung mga manok ko. So, Sir Janjan, ito po yung sagot ko sa'yo. Pag-usapan natin yung tubig ng katawan ng ating manok pansabon, no? So 65% po ang tubig ng katawan ng ating manok pansabong para po sa proper conditioning. Bakit concerned tayo sa mga moisture and water management ng ating mga pansabong? Mayroon tayong tinatawag na peak. Pag sinabing peak, ito po yung the lowest possible weight but still their greatest strength. Nandyan po yung napakababa ang timbang pero nandyan yung lakas, napakalakas niya. Yun po. So, paano natin ma-achieve yan? Well, of course, ma-achieve natin yan through pagbigay ng tubig sa ating manok pansabong. Ayan. So, yung trabaho po ng tubig sa ating manok pansabong ay ganito. Kailangan ang tubig sa ating manok pansabong sa normal body function. At saka ito po yung magbibigay ng temperature regulator po yan. And then, ang tubig para po maganda ang digestion. Ayan. Ito po din ang tutulong sa pag-dissolve ng pagkain ng ating mga manok pansabong sa loob, no? Sa bituka. Tubig po ang magpapadissolve niyan. And then, hindi po matutunawan ang ating mga manok pansabong pag walang tubig. Pag hindi na ilabas ang mga kinain ng ating mga manok pansabong dahil walang tubig, definitely mamamatay sila sa toxin. Ganun na lang kakailangan ang tubig sa katawan ng ating manok pansabong. But of course, pag sobra naman sa tubig ay hindi rin maganda dahil mabigat. Pagdating po sa labanan, lalong-lalo na sa derby, kailangan natin yung mababa ang timbang, buka ang katawan, nandoon yung kalakasan niya. Kasi nakakalamang tayo dyan. Kaysa doon sa mabigat na manok, mas malaki ka doon. Ayan. So, ganito, pag 21 days conditioning ang ginagamit mo, Sir Janjan ng Biliran, Samar, Leyte. Day 1 to 17, ang tubig po ay present all the time sa kinukondisyon mo. Hayaan mo siyang uminom dyan. Nandyan na lang yung tubig. Ayan po. But pagdating po ng 18th day, 18, 19, 20, 21, 4 na araw na lang po bago ilaban mo yung manok mo. So sa 18th day po, Sir Janjan, pagka nagbigay po kayo ng tubig pagkatapos kumain ng alas 7 or alas 4, hayaan mo yung manok na uminom. Pag tumigil, tanggalin mo yung tubig. Ganon po sa 18. Umaga tsaka hapon. Sa 19th day, pag nagpainom po kayo,
Sa umaga, hayaan mo munang uminom siya saka mo kunin. Pero sa hapon po, ang dips na ipainom mo ay 3 to 4 dips. Hindi lalagpas ng 5 dips at hindi rin pwede ang 2 dips lang. 3 to 4 dips bantayan mo sa 19th day. Hanggang sa 20th day. Ayan. Yan po. 3 to 4 dips. Yan lang po ang ibibigay mo. Sa 5 day po, Sir Janjan, pwede kang hindi magbigay ng tubig. Nakita mo yung mga ginagawa po ng ating mga handler na nagkukondisyon, no? May mga itlog yan sila. Actually, yan po yung pang-moisture nila. Ayan. Para yung ipot ng manok ninyo, magkaroon yun ng moist na hindi siya dry. Firmness lang. Hindi siya wet, hindi rin siya dry. Nasa gitna. Ayan po. Ayan po. Sa derby kasi kailangan nating hindi matubig yung katawan ng ating manok pansabong at hindi rin dry. Alalahanin mo, Sir Janjan, na pag matubig yung manok mo, in my own experience bilang isang handler po, mabagal pong kumilos yung manok mo. At saka madaling hingalin. Pagdating po sa drag fight, Sir, tumitigil yung manok dahil hingal na. Not unlike doong normal moisture na may eksakto lang yung tubig sa katawan, andoon yung buka ng katawan, lambot, at sagaang matinding pumalo. Yan, hindi tumitigil sa palo. Ganun po. Sa dry naman, Sir, pangit din po. Hindi po magkakat ng accurate yan kasi dry siya. Makikita mo yung moisture ng inyong manok sa po ng inyong manok sa ipot. Titignan mo. Kung basa, wet yan. Pag dry, tuyo yan. Pag katamtaman yan, may firmness yung ipot. Yan ang ating gusto sa manok natin. Sir Janjan, hindi lang po sa tubig tayo tumitingin yan, kundi po sa pagkain din po. Andin sa weather. Normally, ang manok po, pagka mainit, talagang marami ang inumin yan. But, pag sa keeping na po, wala na silang ginagawa, kundi natutulog na lang. Normally, hindi inom ng marami yan. Not unlike kung may fever yung manok ninyo. Ganun po. Sa pakain mo naman, Sir Janjan, kailangan mag-umpisa ka ng 50-50. 50% na greens, 50% na pellets, which is power pellets. And then, sa 4 days na yan, mag-umpisa ka ng first day of the conditioning hanggang sa 17th days, 50-50 yan. And then sa 18th days, pwede kang umano ng 60-40. 60% na grains, 40% na pellets. And then 70-30. Hanggang sa ilaban mo, mataas po yung carbohydrates kasi carbo loading ang tawag noon. So mag-stick ka lang, hindi ka mawawala po, Sir Janjan, sa sinasabi ko. Maniwala ka sa akin, ako, handler ako. Lumalaban tayo sa mga malakihan. Doon ko nakikita na mag-umpisa ka ng 50-50, 60-40, 70-30. So, kita mo si Biboy Enriquez gumagamit ng mais, no? 90-10. 90% corn, 10% yung kaniyang power pellets. Pwede kang umano ng 80-20. Nandyan lang sa bracket na yan. Depende po sa bloodlines natin dyan.
Pero sabihin ko sa iyo, hindi ka na nawawala dyan. Sir Janjan, sana'y nasagot ko yung katanungan mo dahil baguhan ka pa lang. Maraming salamat pala sa pagtatanong mo. At least, no, na isi-share natin. Kung gusto ninyong magtanong lang kayo. Sasagutin natin yan kung kaya natin. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Sa wala pa mag-subscribe na kayo dahil si Laban sa Bungero nagaganahan pang mag-vlog. Baka darating ang araw dahil nga hindi naman tayo na kumikita rito, nagsasayang lang tayo ng panahon, baka titigil na rin tayo kung wala namang kahinatnan, no? So maraming salamat sa inyo.